Saksihan ang paglalahad ng isang kasong yayanig sa mundo ng teknolohiya at hustisya. Basahin ang kwentong ito ng ambisyon, pagtataksil, at isang hindi inaasahang revelasyon na magpapabago sa lahat. Alamin ang kahihinatnan ni Robert Miller, magpatuloy sa pagbabasa. Umuugong ang mga fluorescent na ilaw ng korte, ang kanilang walang pagbabagong tunog ay isang malaking kaibahan sa kuryenteng tensyon na namayani sa hangin. Ang mahinang amoy ng lemon polish, na karaniwang nakakaginhawang amoy, ay kakaibang malinis at nakakabagabag sa kontekstong ito. Si Hukom Thomas Thompson, isang lalaking ang 62 taon, ay higit na natukoy ng mga dingding na may oak-paneled at tahimik na mga pagpapahayag nitong mismong korte, ay inayos ang kanyang bifocal na salamin. Tinitigan ng nasasakdal na may ekspresyong kapwa pagod at matinding nakatuon. Si Robert Miller, isang lalaking nasa bingit ng pagkawasak, ay tumayo sa harapan niya. Si Miller, na dating golden boy ng Silicon Valley, ang CEO ng Innovatech, isang kumpanya na, hanggang kamakailan, ay sinta ng Wall Street, ay mukhang isang nalalantang bulaklak. Ang kanyang kadalasang hindi nagkakamaling navy suit ay nakabitin ng maluwag sa kanyang katawan. Ang pinonglana ng Italyano ay hindi maitago ang nerbiyos na panginginig na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Halos hindi niya nailipat ang kanyang bigat mula sa isang paa patungo sa isang malinaw na senyales ng pagkabalisa nang umangat-ngat sa kanya. Ang kanyang abogado, si Sarah Chen, ay nakatayo sa tabi niya, isang larawan ng kontroladong katahimikan. Si Chen, isang alamat sa larangan ng batas na kilala sa kanyang malamig na ugali at napakatalas na talino, ay nababalitang naniningil ng mga bayarin na kayang magpabangkarote ng isang maliit na bansa. Bumulong siya ng mga salita ng pagpapalakas ng loob kay Miller. Ang kanyang boses ay isang mahina, sumisitsit na bulong na halos hindi umaabot sa unang hanay ng mga manonood. Ito ay isang sanay na pagtatanghal, isang banayad na pagtiyak na nilalayong para sa hurado at para sa kanyang kliyente. Alam ni Chen na ang bawat detalye ay mahalaga, bawat binulong na salita, bawat panandaliang ekspresyon, ay maaaring makaimpluwensya sa balans ng hustisya. Ang bulwagan ay isang dagat ng mga mukha, isang maliit na larawan ng lungsod mismo. Ang mga mamamahayag, ang kanilang mga mukha ay may halong propesyonal na pagkakawalang bahala at bahagyang nakatagong pananabik, ay galit na nagsusulat sa kanilang mga kwaderno. Ang maindayog na pagkaskas ng mga panulat sa papel ay isang nakakagulat na malakas na kontrapunto sa kung hindi man ay mapang-aping katahimikan. Ang mga kinatawan mula sa Novatech, ang karibal na kumpanya na nag-akusa kay Miller ng pagnanakaw ng kanilang pagmamay-ari na teknolohiya, ay mahigpit na nakaupo sa ikalawang hilera. Ang kanilang mga ekspresyon ay isang maingat na nilinang na maskara ng matuwid na galit. Kabilang sa kanila si Amanda Chen, walang kaugnayan kay Sarah, ang mabangis na ambisyosong head of ng Novatech, isang babae na personal na nangasiwa sa pagbuo ng teknolohiyang pinag-uusapan. Siya ay naging palaging presensya sa buong paglilitis, ang kanyang titig ay hindi kailanman umaalis kay Miller, isang tahimik na akusasyon na nagliliyab sa kanyang mga mata. Sa likuran pa ay nakaupo ang pamilya ni Miller, ang kanyang asawa, si Eleanor, isang babae na ang malaporselanang kagandahan ay tila nabasag sa ilalim ng bigat ng nakaraang ilang buwan, ang kanilang 2 teenager na anak, na mukhang naliligaw at nalilito, at ang kanyang matandang ina. Ang kanyang mahinang mga kamay ay nakahawak sa isang rosaryo, ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na paalala ng halaga ng tao sa legal na labanang ito, ang mga buhay na hindi na mababago ng hatol ng hurado. Nakakalat sa kanila ang mga mausisang tagamasid, na naakit ng mataas na profile ng kaso, at ilang estudyante ng batas, na sabik na masaksihan ang isang masterclass sa diskarte sa korte mula kay Sarah Chen. Ang mismong hangin ay tila nanginginig sa hindi binibigkas na mga pagkabalisa at inaasahan. Ang paglilitis na ito ay hindi lamang tungkol sa corporate espionage, ito ay isang pag-aaway ng mga titan, isang makabagong kwento ni David at Goliath, bagamat ang magkabilang panig ay may malaking kapangyarihan at impluwensya. Ito ay isang refleksyon ng malupit na mundo ng Silicon Valley, kung saan ang pagbabago at ambisyon ay kadalasang nagpapalabo sa mga linya sa pagitan ng etikal na pag-ugali at tahasang kriminalidad. Ang kaso ay nakabihag sa bansa, nangingibabaw sa mga headline, at nagpapasiklab ng walang katapusang haka-haka sa social media. Ang depensa ni Miller ay isang obra maestra ng legal na pagmamanyobra.
Si Chen ay nagtayo ng isang pader ng makatwirang pagdududa, pa isa-isang brick. Sistematiko niyang sinira ang kaso ng prosekusyon, inilantad ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga testimonya ng saksi, itinatampok ang circumstantial na kalikasan ng karamihan sa mga ebidensya, at banayad na iminumungkahi na si Miller ay biktima ng corporate sabotage, isang pain sa isang mas malaking larong inayos ng mga puwersa sa loob mismo ng Novatech. Nagawa pa niyang questionin ang pagiging maaasahan ng mga protokol ng seguridad ng Novatech, na nagpapahiwatig na ang pagtagas ay maaaring nagmula sa loob ng kanilang sariling hanay. Isang maingat na itinanim na binhi ng pagdududa na idinisenyo upang mag-ugat sa isipan ng mga hurado. Nagpakita siya ng mga dalubhasang saksi na nagpatotoo sa mga likas na paghihirap sa tiyak na pagsubaybay sa pinagmulan ng digital na impormasyon na lalong nagpapalabo sa usapin. Ang prosekusyon, na pinamumunuan ng ambisyoso at maapoy na district attorney, si David Ramirez, ay lumaban ng may pantay na bangis. Si Ramirez, isang lalaking kilala sa kanyang theatrical na estilo sa korte, at ang kanyang walang humpay na paghahangad ng hustisya, ay nagpakita ng isang nakakahimok na salaysay ng kasakiman at pagtataksil. Nagparada siya ng isang hanay ng mga saksi sa harap ng hurado, bawat isa ay nagdaragdag ng isa pang layer sa larawan ni Miller bilang isang mapagkalkula, walang awa na ehekutibo na handang isakripisyo ang anumang bagay sa altar ng personal na pakinabang. Ang mga dating empleyado ng Innovatech, na hindi nasisiyahan at sabik na maghiganti, ay nagpatotoo sa mapaghanap at kadalasang hindi etikal na estilo ng pamamahala ni Miller. Ang mga eksperto sa digital forensic ay nagpakita ng mga komplikadong pagsusuri ng datos na sinasabing tiyak na nag-ugnay kay Miller sa mga ninakaw na file. Nagpakita pa si Ramirez ng ebidensya ng labis na paggastos ni Miller na nagmumungkahi na siya ay namumuhay ng higit sa kanyang kinikita at desperadong nangangailangan ng pinansyal na windfall upang mapanatili ang kanyang pamumuhay. Ngayon ay ang pagtatapos ng mga linggo ng matinding legal na labanan. Naibigay na ni Judge Thompson ang kanyang mga tagubilin sa hurado, isang mahaba at masalimuot na paliwanag ng mga kaugnay na batas, puno ng legal na jargon at komplikadong mga precedent. Ang mga tagubilin, na idinisenyo upang linawin ang legal na balangkas para sa mga deliberasyon ng hurado, ay, kabalintunaan, nag-iwan sa marami sa bulwagan, kabilang ang ilang batikang legal na tagamasid na mas nalilito kaysa dati. Ang bigat ng kanilang responsibilidad, ang kapangyarihang magpasya sa kapalaran ni Robert Miller, ay mabigat na nakabitin sa hangin, isang malinaw na presensya. Katatapos lang ni Ramirez ng kanyang pangwakas na pahayag, isang madamdamin at dramatikong pakiusap para sa hustisya. Nagpinta siya ng isang matingkad na larawan ni Miller bilang isang corporate pirate, isang magnanakaw na nagnakaw ng intelektual na ari-arian ng isang karibal na kumpanya upang pagyamanin ang kanyang sarili. Ipinaalala niya sa hurado ang mga ebidensya, ang mga testimonya ng saksi, ang digital trail na, ayon sa kanya, ay hindi mapag-aalinlangan ng tumuturo sa pagkakasala ni Miller. Ang kanyang boses ay tumaas sa isang crescendo habang ibinibigay niya ang kanyang huling, nakasisirang mga salita, at sa makatuwid, mga miyembro ng hurado, isinasamo ko sa inyo, hanapin ang nasasakdal, si Robert Miller, na nagkasala sa lahat ng mga bilang ng corporate espionage. Umupo siya, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang dibdib ay bahagyang bumubulusok sa pagod. Ikinandado niya ang mga mata sa hurado, isang tahimik na hamon sa kanyang titig. Isang mumunting bulungan ang kumalat sa bulwagan, isang sama-samang paghinga, isang pagkilala sa bigat ng sandali. Turno na ni Sarah Chen. Ang kapalaran ng kanyang kliyente, at ang kanyang sariling mabigat na reputasyon, ay nakasalalay sa kanyang kakayahang akitin ang hurado. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mga galaw ay sinadya at maganda, ang kanyang pinasadya na suit ay isang malaking kaibahan sa gusot na kasuotan ni Miller. Nagpakita siya ng isang aura ng kalmadong kumpiyansa, isang tahimik na katiyakan na kumalat palabas, na nakabibighani sa atensyon ng lahat sa silid. Ang kanyang mga mata, matalas at matalino, ay sinuri ang mga mukha ng mga hurado, isa-isa, na gumagawa ng maikli, ngunit matinding pakikipag-ugnay sa mata sa bawat isa sa kanila. Ito ay isang pamamaraan na kanyang ginawang perpekto sa paglipas ng mga taon ng pagsasanay, isang paraan ng pagtatatag ng isang personal na koneksyon, ng pagpaparamdam sa bawat hurado na nakikita at nauunawaan.
Mga miyembro ng hurado, panimula niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit umaalingaw-ngaw, pinupuno ang tahimik na silid ng hukuman. Ang kanyang boses ay may nakakapanghimok na kalidad, isang nakapapawing pagod na ritmo na humihila sa tagapakinig. Matyaga kayong nakinig sa mga linggo ng testimonya. Ipinakita sa inyo ang isang bundok ng ebidensya, karamihan sa mga ito ay teknikal, karamihan sa mga ito ay magkasalungat. Tumigil siya, hinahayaan ang kanyang mga salita na mabitin sa hangin, lumubog sa kamalayan ng mga hurado. Sinubukan ng prosekusyon na ilarawan si M. Miller bilang isang kontrabida, isang taong hinihimok ng hindi masusupil na kasakiman, isang taong hindi titigil sa anuman upang makamit ang kanyang mga layunin. Ngunit tinatanong ko kayo, patas ba ang paglalarawang ito? Ito ba ay kumpleto? Gumawa siya ng isang mabagal, sinasadyang hakbang patungo sa jury box, ang kanyang mga takong ay mahinang tumataktak sa pinakintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog, na karaniwang hindi gaanong mahalaga, ay tila pinalaki sa tense na katahimikan ng korte. Ipinapahayag ko sa inyo na hindi. Ang kaso ng prosekusyon ay binuo sa isang hindi tiyak na pundasyon ng haka-haka, sa mga pagpapalagay at haka-haka, sa isang salaysay na maginhawang kinaligtaan ang mga mahahalagang detalye, na hindi pinapansin ang mga hindi maginhawang katotohanan. Sinimulan niyang sistematikong buwagin ang mga argumento ng prosekusyon, maingat na sinusuri ang bawat piraso ng ebidensya, inilalantad ang mga depekto at kahinaan nito. Nagsalita siya tungkol sa kawalan ng direkta, hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya na nag-ugnay kay Miller sa pagnanakaw. Binigyang diin niya ang pag-asa sa circumstantial na patunay, ang potensyal para sa maling interpretasyon, ang mga likas na pagkiling sa mga testimonya ng saksi. Ipinaalala niya sa hurado ang pangunahing prinsipyo ng sistemang legal ng Amerika, ang pag-aakalang walang sala, ang kinakailangan na sila ay kumbinsido sa pagkakasala ni Miller ng higit sa isang makatwirang pagdududa. Binigyang diin niya ang salitang imakatwiran, binibigkas ito, pinupuno ito ng bigat at kahalagahan. Mahusay siyang naghabi ng isang kontrasalaysay, isang kwento ng corporate intrigue at panloob na sabotahe, na nagmumungkahi na si Miller ay hindi ang may kagagawan, ngunit ang biktima. Isang kambing na nahuli sa isang web ng panlilinlang na pinagtagpi ng kanyang mga karibal. May mga pagkakataon siyang binanggit na maaring isang empleyado ng Novatech ang may kagagawan, may access ang nasabing tao at siya rin ay may motibo para idiin si Miller. Hindi siya nag-alok ng konkretong patunay, ngunit nagtanim siya ng mga binhi ng pagdududa na hinahayaan silang tumubo sa matabang lupa ng isipan ng mga hurado. Ito ay isang mahusay na pagpapakita ng legal na diskarte, isang maselang sayaw sa pagitan ng mungkahi at pahiwatig. Biglang may isang kaguluhan ang sumiklab malapit sa likuran ng korte. Ang isang pinto, na karaniwang nakakandado, na humahantong sa isang maliit na silid kulungan para sa mga saksi at mga individual na naghihintay ng kanilang pagkakataong tumestigo, ay umungol ng bukas na may nakakagulat na ungol. Isang batang babae, na mukhang nasa maagang 20s, na may isang kaskad ng magulong pulang buhok na hinila pabalik sa isang walang ayos na nakapusod at mga mata na nagliliyab sa isang nakakabagabag na tindi, ay natisod sa silid. Siya ay nakasuot ng kupas, oversized na gray hoodie, na may logo ng isang lokal na banda, at punit-punit na maong na nakakita ng mas magagandang araw. Ang kanyang kasuotan ay isang malinaw at nakakagulat na kaibahan sa formal, halos malungkot, na kapaligiran ng korte. Isang sama-samang paghinga ang umalon sa bulwagan, isang alon ng nagulat na mga bulong at bulungan. Lahat ay lumingon upang tumitig sa hindi inaasahang nanghihimasok, ang kanilang mga mukha ay may halong pagkalito, pagtataka, at pagkayamot. Si Hukom Thompson, na nakikitang nairita sa kabuluhan, ay hinampas ang kanyang gavel ng isang malakas na kalabog. Ayos! Ayos sa korteng ito, kumulog siya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisaming espasyo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw, pansamantalang pinatahimik ang mga bulong. Ang batang babae, na tila walang kamalayan sa pagsabog ng hukom at sa mga titig ng mga nanonood, ay nanatiling nakatayo malapit sa pintuan, ang kanyang titig ay nakapako kay Robert Miller. Tinitigan niya ito pabalik, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang maputlang kutis ay naging abo. Isang kislap ng pagkilala, na sinundan ng isang alon ng takot, ang dumaan sa kanyang mga mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang lumabas na tunog.
Si Chen, na nasa kalagitnaan ng kanyang maingat na ginawang pangwakas na argumento, ay huminto sa kalagitnaan ng pangungusap, ang kanyang mga mata ay naningkit, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa isang pag-unawa, isang kislap ng isang bagay na maaaring alarma. Ang dalawang security officer ng korte, mga malalaking lalaki na naka-dark blue na uniforme, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ay kumilos patungo sa dalagita ng may sukdulan na mga hakbang, na naglalayong tahimik na ihatid siya palabas ng korte at ibalik ang kaayusan. Itinaas niya ang isang kamay, nakabukas ang palad, sa isang kilos na kapwa mapanghamon at kakaibang may otoridad. Ang kilos, nakakagulat, ay nagpahinto sa mga opisyal sa kanilang mga hakbang. Mayroong isang bagay sa kanyang kilos, sa hindi natitinag na tindi ng kanyang titig, sa lubos na hindi inaasahang presensya niya, na nag-uutos ng atensyon, na humihiling na marinig. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya, ang kanyang boses ay nakakagulat na malakas at malinaw, tumatagos sa mga bulong at bulungan ng bulwagan na parang kutsilyo sa mantikilya. Ang kanyang boses ay sumasalamin ng isang hilaw, hindi maamong enerhiya na kabaligtaran ng kontrolado, sinusukat na tono ng mga abogado. Humakbang siya pasulong, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Miller, ang kanyang titig ay hindi natitinag. "Mayroon akong sasabihin. Isang bagay mahalaga." Si Hukom Thompson, ang kanyang mukha ngayon ay isang maskara ng bahagyang pinipigilang galit, ay sumandal, ang kanyang boses ay mahigpit sa kontroladong galit. "Binibini," sabi niya, ang kanyang mga salita ay maigsi at tumpak, "ginugulo mo ang mga paglilitis na ito. Ikaw ay nasa paglabag sa korte. Kilalanin mo kaagad ang iyong sarili at sabihin mo ang iyong layunin, o mapipilitan akong ipatanggal ka, at haharap ka sa mga seryosong kahihinatnan." Ang dalagita ay gumawa ng isa pang hakbang, ang kanyang titig ay lumipat panandaliang mula kay Miller patungo sa hurado, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa kanilang mga mukha, na parabang sinusuri ang kanilang pagtanggap, ang kanilang kahandaang makinig. Ang katahimikan sa korte ngayon ay ganap, nakakasakal, puno ng pag-asa. Maging ang mga mamamahayag, mga batikang veterano ng hindi mabilang na mga drama sa korte, ay tumigil sa kanilang galit na pagsusulat, ang kanilang mga panulat ay nakahanda sa itaas ng kanilang mga kwaderno, ang kanilang mga mata ay nakadikit sa dalagita. Lahat ay naghihintay, humihingal, para sa kanyang susunod na mga salita. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Miller, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang tindi na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Napangiwi siya, na parang tinamaan ng pisikal na suntok. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at tatlong salita, na binigkas ng may tahimik, nakakakilabot na katiyakan, isang paniniwala na walang pagtatalo, ang sumira sa maingat na ginawang harapan ng depensa ni Robert Miller, at nagpatahimik sa korte, na nag-iwan sa lahat na natigilan at nataranta. Sinabi niya sa akin. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, mabigat at hindi nababago, isang mapanirang akusasyon na tila nag-alis sa lahat ng legal na pagmamanyobra, lahat ng maingat na ginawang argumento, lahat ng patong ng panlilinlang at pagdududa. Ang katahimikan na sumunod ay malalim, isang vacuum na nilikha ng manipis na puwersa ng kanyang pahayag. Ito ay isang katahimikan na binasag lamang ng mahina, halos hindi mahahalata, na ugong ng mga fluorescent na ilaw, isang tunog na biglang tila nakakabingi. Ang epekto ng tatlong salitang iyon ay malinaw, isang seismic shift sa emosyonal na tanawin ng korte. Ang dating punong-puno ng tensyon, mga argumento at depensa ay biglang nawalan ng saysay. Ang lahat ng pagtatangka ni Sarah Chen na lumikha ng alinlangan, ang lahat ng testimonya at ebidensya, ay tila nawalan ng bigat sa harap ng tatlong simpleng salita. Ang mukha ni Robert Miller ay nawalan ng lahat ng kulay, animoy papel na napunit at nalukot. Ang dati niyang kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng isang halo ng takot, pagkabigla at pagkatalo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng determinasyon, ay ngayon ay malawak at ligaw, tulad ng isang hayop na nahuli sa isang bitad. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita, tanging isang mahinang, gurgling na tunog na halos hindi marinig. Si Sarah Chen, sa kabilang banda, ay nanatiling nakakagulat na kalmado, kahit na ang kanyang mga mata ay nagtaksil ng isang kislap ng pagkabahala. Mabilis siyang nakabawi, ang kanyang propesyonal na maskara ay bumalik sa lugar. Ngunit kahit siya, na may kanyang karanasan at talino, ay hindi maaaring ganap na itago ang pagkabigla na naramdaman niya.
Alam niya sa sandaling iyon na ang kaso ay nagbago ng hindi na mababawi. Si Hukom Thompson, na nakabawi mula sa kanyang unang pagkabigla, ay hinampas muli ang kanyang gavel, ang tunog ay matalas at mapang-utos. Katahimikan sa korte, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila nawalan ng bahagi ng kanyang karaniwang otoridad. Ang bulwagan ay puno na ng mga bulungan at bulungan, isang alon ng hindi mapigilang pag-uusap na hindi niya kayang patahimikin. Ang mga miyembro ng hurado, na naging tahimik na mga tagamasid sa buong paglilitis, ay ngayon ay nabuhay na may buhay. Nagpalitan sila ng mga tingin, ang kanilang mga mukha ay may iba't ibang ekspresyon ng pagkalito, pagtataka, at kawalan ng paniniwala. Ang ilan ay nakatitig sa dalagita, ang iba ay kay Miller, ang iba ay kay Chen, na para bang sinusubukang intindihin ang kahulugan ng mga pangyayari. Sa gallery, ang mga mamamahayag ay muling nagsusulat ng galit, ang kanilang mga panulat ay halos hindi na makasabay sa bilis ng mga pangyayari. Alam nila na ito ay isang sandali na magiging kasaysayan ng legal, isang sandali na mababanggit sa mga aklat-aralin at pag-aaralan sa mga law school sa mga darating na taon. Ang pamilya ni Miller ay nanatiling nakaupo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang asawa, si Eleanor, ay nakatakip ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang ina ay humigpit ang hawak sa kanyang rosaryo, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng mas mabilis sa tahimik na panalangin. Ang mga kinatawa ng Novatech, sa kabilang banda, ay hindi nagpakita ng anumang panlabas na reaksyon. Nanatili silang nakaupo ng tuwid, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon, na para bang natatakpan ng isang manipis na barnis ng kasiyahan. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang kislap ng tagumpay, isang pahiwatig ng pagpapatunay. Si Amanda Chen, ang head of R&N ng Novatech, ay pinahintulutan ang kanyang sarili ng isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na nanatiling malamig at kalkulado. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga linggo ng paglilitis, pagkatapos ng lahat ng mga legal na pagmamanyobra, tila nakamit niya ang katarungan. Ang dalagita, na nanatiling nakatayo malapit sa pintuan, ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng takot o pag-aatubili. Ang kanyang titig ay nanatiling nakapako kay Miller, isang titig na tila nagsasabi ng higit pa sa anumang mga salita. Siya ay isang misteryo, isang hindi kilalang elemento na biglang pumasok sa maingat na orkestra na drama ng korte at binago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng mga bulungan at bulungan, sa gitna ng lahat ng mga tanong at haka-haka, isang bagay ang malinaw, ang paglilitis ni Robert Miller, na dati nang nasa bingit ng pagtatapos, ay kinuha ang isang hindi inaasahang pagliko. Ang tatlong salita na binigkas ng dalagitang iyon ay nagbukas ng isang lata ng mga uod, na nagdulot ng pagdududa sa lahat ng naunang itinatag. Ang katotohanan, na tila malinaw sa loob ng ilang sandali, ay muling naging malabo, natatakpan ng mga layer ng intriga at kawalan ng katiyakan. Ang kapalaran ni Robert Miller, na minsang nasa kamay ng hurado, ay ngayon ay nakasalalay sa balanse, nakatali sa mga salita at kilos ng isang hindi kilalang babae na walang alam ang korte kung sino at kung ano ang alam niya. Ang kanyang susunod na mga salita ay maaaring maging ang huling kuko sa kabaong ni Miller, o maaari silang mag-alok sa kanya ng isang hindi inaasahang linya ng buhay. Ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang bigat ng sandali ay halos nakikita, isang pisikal na presensya na nagpabigat sa lahat sa korte. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay hindi na ang katahimikan ng paghihintay, kundi isang katahimikan na puno ng pag-asa, takot, at isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Ang korte, na dati isang santuwaryo ng batas at kaayusan, ay naging isang entablado para sa isang hindi tiyak na drama, at walang nakakaalam kung paano ito magtatapos. Dahan-dahang naglakad ang dalagita papasok sa gitna ng korte, papalapit sa kinatatayuan ni Miller. Ang bawat yabag niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, tila bawat isa ay isang martilyo na pumupukpok sa natitirang depensa ni Miller. Hindi siya tumingin sa hukom, hindi sa mga abogado, hindi sa mga naguguluhang miyembro ng hurado, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang kay Miller. Sino ka? Sa wakas ay nakapagsalita si Miller, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, isang garalgal na pabulong. Ang tanong ay hindi lamang para sa dalagita, kundi para sa lahat ng nasa korte.
Ito ang tanong na nasa isip ng lahat. Hindi agad sumagot ang dalagita. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Miller, ang kanyang daliri ay isang tahimik na akusasyon. Ang simpleng kilos na iyon ay tila may bigat ng 1,000 salita. Ito ay 1 kilos na nagsasabing, ikaw. Ikaw ang may sala. Ako, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon, may taglay na otoridad na hindi tugma sa kanyang batang edad at kaswal na pananamit, ako ang pruweba. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa bulwagan. Ang salitang pruweba ay tumunog na parang isang kampana, nagpapahiwatig ng isang bagay na konkreto, isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Ang mga abogado, ang mga mamamahayag, ang pamilya ni Miller, maging ang mga kinatawan ng Novatech, lahat ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Anong-anong ibig mong sabihin? Nahihirapang tanong ni Miller, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinilit niyang tumingin sa mga mata ng dalagita, ngunit hindi niya kinaya ang tindi ng mga ito. Inilabas ng dalagita ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Ito ay isang maliit, itim na VSC drive. Itinaas niya ito, hinahayaan itong mahuli ng liwanag, ang metal na dulo nito ay kumikinang na parang isang patalim. Ito, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at tiyak, ito ang orihinal na file. Ang tunay na file. Hindi ang pinakialaman na bersyon na ipinakita ng prosekusyon. Isang sama-samang paghinga ang narinig mula sa bulwagan. Ang implikasyon ng kanyang mga salita ay napakalinaw at mapanira. Kung totoo ang kanyang sinasabi, kung ang VSC drive na yon ay naglalaman ng tunay na ninakaw na datos, kung gayon ang buong kaso ng prosekusyon ay batay sa isang kasinungalingan. At kung gayon, si Robert Miller ay maaaring inosente. Si Sarah Chen, na nakabawi na mula sa kanyang unang pagkabigla, ay mabilis na kumilos. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay matalas at mapag-utos, hinihiling ko na lapitan ng saksi ang hukuman at ipakita ang sinasabi niyang ebidensya. Si Judge Thompson, na tila naguguluhan pa rin, ay tumango. Lumapit ka, binibini, sabi niya sa dalagita. At sabihin mo sa amin ang iyong buong pangalan at kung paano mo nakuha ang bagay na yan. Dahan-dahan, halos nag-aatubili, nagsimulang maglakad ang dalagita patungo sa kinatatayuan ng hukom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, ang bawat pag-click ng kanyang sapatos sa sahig ay tila nagpapahayag ng pagbabago sa takbo ng paglilitis. Nang makalapit siya sa harap, itinigil niya ang kanyang tingin at humarap kay Sarah Chen. Ibinigay niya dito ang VSC at sinabing, ang pangalan ko ay Anya Petrova. At ako ang dating kasintahan ni Robert Miller. Isa na namang malakas na bulungan ang namayani sa buong korte. Isang panibagong pasabog ang inihagis sa gitna nilang lahat. Hindi lamang isang basta empleyado, hindi isang kakompetensya, kundi isang taong malapit kay Miller, isang taong may akses sa kanyang buhay, sa kanyang mga sikreto. Ito ay isang revelasyon na nagpabago sa lahat ng mga pagpapalagay, na nagdagdag ng isang bagong layer ng intriga at pagdududa sa isang kaso na puno na ng mga ito. Ang mga mata ni Miller ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Alam niyang sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paligid. Ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan, ay ngayon ang kanyang pinakamalaking banta, ang susi sa kanyang posibleng pagkalaya, o sa kanyang tiyak na pagkabilanggo. Ang mga salita ni Anya na, he told me, ay ngayon mas luminaw, mas nagkaroon ng malalim na kahulugan, isang pagtataksil na higit pa sa anumang legal na manyobra. Ito ay isang personal na pagtataksil, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga lihim, ay bumalik upang usigin siya, at sa pagkakataong ito, maaaring wala ng takas. Ang courtroom, ang mga ilaw, ang mga tao lahat ay tila lumalabo. Ang tanging natitira ay ang malamig, matigas na katotohanan, siya ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang babaeng minsan niyang minahal ang nagtulak sa kanya sa bangin. Kinuha ni Sarah Chen ang VSC drive mula kay Anya, ang kanyang mga daliri ay halos hindi nanginginig sa kabila ng kanyang pinag-aralang kahinahunan. Ang maliit na piraso ng metal at plastik na iyon ay maaaring maglaman ng kapalaran ng kanyang kliyente, at posibleng ng kanyang sariling karera. Tiningnan niya si Judge Thompson, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at determinado. Your Honor, sabi ni Chen,
Hinihiling ko na ipasuri kaagad ang nilalaman ng ESD drive na ito sa isang independenteng digital forensic expert. Kailangan nating maberipika ang pagiging tunay nito at matukoy kung ito nga ba ang orihinal na file, gaya ng sinasabi ng saksing ito. Si David Ramirez, ang district attorney, ay tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagdududa. Your Honor, I object. Ito ay isang malinaw na pagtatangka ng depensa na guluhin ang paglilitis at maghasik ng pagkalito. Wala kaming katiyakan kung saan galing ang ESD drive na ito o kung ano ang nilalaman nito. Maaaring ito ay peke, isang pekeng ebidensya na itinanim upang iligtas ang nasasakdal. Your Honor, sagot ni Chen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, ang prosekusyon ay nagkaroon ng maraming linggo upang ipakita ang kanilang kaso. Binigyan namin sila ng lahat ng pagkakataon na patunayan ang kanilang mga paratang. Ngayon, mayroon tayong bagong ebidensya, isang ebidensya na maaaring magpatunay na walang sala ang aking kliyente. Nararapat lamang na bigyan tayo ng pagkakataon na suriin ito. Si Judge Thompson ay nag-isip ng ilang sandali, ang kanyang noo ay nakakunot. Ang biglaang paglitaw ni Anya Petrova at ang kanyang nakakagulat na pahayag ay nagdulot ng isang hindi inaasahang komplikasyon sa kaso. Ngunit, bilang isang hukom, tungkulin niyang tiyakin na ang hustisya ay maisasagawa, at iyon ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng partido na ipakita ang kanilang ebidensya. Ang pagtutol ay overruled, sabi ni Judge Thompson, ang kanyang boses ay matatag. Ipapasuri natin ang ESD drive na ito. Tatawag ako ng isang court-appointed expert, isang taong walang kinikilingan sa magkabilang panig. Ang pagsusuri ay gagawin sa lalong madaling panahon, at ang mga resulta ay ihaharap sa korte sa susunod na pagdinig. Isang buntong hininga ng ginhawa ang nakawala kay Sarah Chen. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang mahalagang tagumpay. Nabigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang pagiging tunay ng ebidensya ni Anya, at posibleng mapalaya ang kanyang kliyente. Si Ramirez, sa kabilang banda, ay mukhang hindi nasisiyahan. Alam niya na ang paglitaw ng ESD drive na ito ay isang malaking dagok sa kanyang kaso. Kung mapapatunayan na ito ay tunay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring mawalan ng saysay. Binalingan ni Chen si Anya. Emna Petrova, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit seryoso, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano mo nakuha ang ESD drive na ito? Tumingin si Anya kay Miller, ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng kalungkutan, galit, at determinasyon. Ibinigay niya sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ibinigay niya sa akin ito ilang buwan bago siya inaresto. Sinabi niya na ito ay isang insurance policy. Isang bagay na magpoprotekta sa kanya at sa akin kung sakaling may mangyari. At bakit mo ito inilabas ngayon? Tanong ni Chen. Huminga ng malalim si Anya. Dahil hindi ko na kayang manahimik, sabi niya. Nung una, naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na inosente siya. Pero nakita ko ang mga ebidensya. Narinig ko ang mga testimonya. At nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam kong nagsisinungaling siya. At hindi ko kayang hayaan na ang isang inosenteng kumpanya ay masira, at ang mga taong nagtatrabaho doon ay mawalan ng kanilang mga trabaho, dahil lamang sa kanyang kasakiman. Ang kanyang mga salita ay tumama sa korte na parang isang kulog. Ito ay isang tahasang pagtataksil, isang pag-amin ng pagkakasala mula sa isang taong malapit kay Miller. Ang kanyang motibo, na sa simula ay malabo, ay naging malinaw, katarungan at ang pagnanais na gawin ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pagtalikod sa taong minsan niyang minahal. Si Miller, na nakaupo sa tabi ni Chen, ay yumuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nakasubsob. Hindi niya kayang tumingin sa mga mata ni Anya, hindi niya kayang harapin ang bigat ng kanyang pagtataksil. Alam niya na sa sandaling iyon, ang lahat ay tapos na. Ang kanyang depensa, na maingat na itinayo sa loob ng maraming linggo, ay gumuho na parang isang bahay ng mga baraha. Ang katotohanan, na matagal niyang sinubukang itago, ay sa wakas ay lumabas na, at wala na siyang magagawa upang pigilan ito. Ang bulwagan ay nanatiling tahimik, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng mga fluorescent na ilaw. Ang drama ay umabot na sa rurok nito, at ang kapalaran ni Robert Miller ay nakasalalay sa nilalaman ng isang maliit na BSC drive,
at sa mga salita ng isang babaeng minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Ang paglilitis, na nagsimula bilang isang labanan sa pagitan ng mga korporasyon, ay naging isang personal na trahedya, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang hindi maiiwasang paghahanap ng katotohanan. Ang katahimikan sa korte ay nabasag ng mga yapak ng court-appointed expert, si Emily Carter, isang kilalang digital forensic analyst. Mabilis siyang lumapit sa kinatatayuan ng hukom, dala ang isang laptop at ilang kagamitan. Si Judge Thompson, matapos ang maikling pagpapakilala, ay agad na nag-utos sa kanya na simulan ang pagsusuri sa VS Drive. Ang buong korte ay nakatuon kay E.F. Carter habang siya ay nagtatrabaho. Ang bawat pag-click ng mouse, bawat pagpindot sa keyboard, ay tila may dalang bigat ng inaasahan at kaba. Ang mga minuto ay tila mga oras. Ang tensyon ay halos nakakabingi. Si Sarah Chen, sa kabila ng kanyang panlabas na kahinahunan, ay hindi mapakali. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Miller, na nakaupo pa rin ng walang imik, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Alam niya na ang mga susunod na sandali ay maaaring magdikta hindi lamang ng kinabukasan ng kanyang kliyente, kundi pati na rin ng kanyang sariling reputasyon bilang isang abogado. Si David Ramirez, sa kabilang banda, ay nakatayo ng matigas, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pag-aalala at paghamak. Hindi niya maikakaila na ang paglitaw ni Anya Petrova at ang kanyang VS Drive ay nagdulot ng isang malaking butas sa kanyang kaso, ngunit hindi pa rin siya handang sumuko. Sa gallery, ang mga mamamahayag ay nagmamadaling mag-type sa kanilang mga laptop, nagpapadala ng mga update sa kanilang mga newsroom. Ang kwento ay mabilis na kumakalat sa social media, na may mga hashtag tulad ng #MillerTrial, #InnovaTechScandal, at #AnyaPetrova na nagtitrending sa buong mundo. Ang publiko ay nabighani sa drama na nagaganap sa korte, sabik na malaman ang katotohanan. Ang pamilya ni Miller ay nanatiling nakaupo sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang emosyon. Si Eleanor, ang kanyang asawa, ay tahimik na umiiyak, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga anak ay nakatitig sa kanilang ama, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Ang kanyang ina ay patuloy na nagdarasal, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Ang mga kinatawan ng Novatech ay nakaupo ng walang imik, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabasa. Gayunpaman, si Amanda Chen ay hindi nakatiis na hindi sumulyap kay Miller, isang bahagyang ngiti ng kasiyahan ang namutawi sa kanyang mga labi. Matapos ang tila walang hanggang sandali, tumayo si E.F. Carter. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong isang kislap ng pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at tiyak, natapos ko na po ang aking pagsusuri sa VS Drive. At maaari kong kumpirmahin na ito nga ang orihinal na file na naglalaman ng proprietary technology ng Novatech. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa korte. Ang mga salita ni A.C. Carter ay parang isang bomba na sumabog na nagwawasak sa natitirang depensa ni Miller. Higit pa rito, patuloy ni A.C. Carter, natagpuan ko ang mga ebidensya ng digital fingerprints na nag-ugnay sa file na ito kay M.R. Miller. Mayroong mga metadata na nagpapakita na siya ang huling nag-access at nag-modify ng file bago ito nailipat sa VS Drive. Ang mga salita ni A.C. Carter ay ang huling pako sa kabaong ni Miller. Ang kanyang pagkakasala ay napatunayan ng hindi na mapag-aalinlanganan. Ang kanyang pagtatangka na itago ang katotohanan ay nabigo. Si Judge Thompson ay tumingin kay Miller, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Robert Miller, sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw sa korte, hinahanap ka ng hukumang ito na nagkasala sa lahat ng mga bilang ng corporate espionage. Ang sentensya ay ibibigay sa susunod na pagdinig. Si Miller ay hindi tumugon. Nanatili siyang nakaupo, ang kanyang katawan ay tila walang buhay, ang kanyang mga pangarap at ambisyon ay nawasak sa isang iglap. Ang kanyang pagbagsak mula sa biyaya ay kumpleto na. Ang Golden Boy ng Silicon Valley ay naging isang kriminal, isang simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Ang kanyang kwento ay magsisilbing isang babala sa iba, isang paalala na ang ambisyon, kapag hindi na kontrol, ay maaaring humantong sa pagkawasak.
Habang dinadala ng mga security officer si Miller palabas ng korte, ang bulwagan ay sumabog sa isang kaguluhan ng tunog at galaw. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa paglabas, sabik na maiparating ang balita sa mundo. Ang mga camera flashes ay kumikislap, pansamantalang binubulag ang mga nasa loob. Ang mga bulungan at bulungan ay lumakas, naging isang malakas na dagundong ng pagkabigla, pagtataka, at, para sa ilan, kasiyahan. Si Sarah Chen ay nanatiling nakatayo sa tabi ng mesa ng depensa. Ang kanyang karaniwang hindi matitinag na kahinahunan ay sa wakas ay nagpakita ng mga bitak. Hindi niya lubos maisip ang nangyari. Sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, sa kabila ng lahat ng kanyang paghahanda, natalo siya. At hindi lang basta natalo, lubusan siyang napahiya. Ang kanyang reputasyon, na binuo sa loob ng mga dekada ng walang humpay na trabaho at matatalinong tagumpay, ay nasa bingit ng pagkawasak. Tumingin siya sa mga bakanting upuan kung saan nakaupo ang pamilya ni Miller. Wala na sila, malamang ay dinala sa isang pribadong lugar upang makaiwas sa mga mapanuring mata ng media. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa kanila. Sila ang mga inosenteng biktima sa trahedyang ito, ang mga taong magdurusa sa mga kahihinatnan ng mga kasalanan ni Miller. Si David Ramirez, sa kabilang banda, ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa wakas ay nakamit niya ang hustisya, at ang kanyang ambisyon ay lalo pang tumaas. Ang kasong ito ay magiging isang malaking hakbang sa kanyang karera, isang patunay ng kanyang kakayahan at determinasyon. Ngumiti siya sa mga mamamahayag, handa nang magbigay ng mga panayam at tanggapin ang mga papuri. Sa labas ng korte, isang malaking pulutong ang nagtipon, na nahahati sa dalawang grupo, ang mga taga-suporta ni Miller, na naniniwala pa rin sa kanyang kawalang sala, at ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakahatulan. Ang mga sigaw at palakpakan ay naghalo, na lumilikha ng isang nakakabinging kaguluhan. Ang pulisya ay nagpupumilit na mapanatili ang kaayusan, na bumubuo ng isang hadlang sa pagitan ng dalawang magkasalungat na grupo. Ang balita tungkol sa hatol ay mabilis na kumalat sa internet, na nagdulot ng isang bagyo ng mga komento at reaksyon. Ang mga social media platform ay binaha ng mga opinyon, mula sa mga nagpapahayag ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala hanggang sa mga nananawagan para sa isang mabigat na sentensya para kay Miller. Ang kaso ay naging isang simbolo ng corporate greed at ang pangangailangan para sa higit na pananagutan sa mundo ng teknolohiya. Si Anya Petrova, ang babaeng nagsiwalat ng katotohanan, ay naging isang instant celebrity, pinupuri ng ilan bilang isang bayani at kinondena ng iba bilang isang taksil. Hinarap siya ng media, sabik na malaman ang kanyang kwento, ang kanyang mga motibo, ang kanyang relasyon kay Miller. Ngunit tumanggi siyang magsalita, pinili niyang manatili sa likod ng mga anino, hinahayaan ang kanyang mga aksyon na magsalita para sa kanilang sarili. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati, minarkahan magpakailanman ng kanyang papel sa pagbagsak ng isang dating makapangyarihang tao. Sa mga sumunod na araw, ang mga epekto ng hatol ay patuloy na umalingaw sa buong mundo ng negosyo. Ang mga stock ng Innovatech ay bumagsak, at ang kumpanya ay nahaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang mga empleyado ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga trabaho, at ang mga mamumuhunan ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga pamumuhunan. Ang isang dating maunlad na kumpanya ay ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak, isang biktima ng mga kasalanan ng nito. Ang Novatech, sa kabilang banda, ay nakaranas ng isang pagtaas sa mga benta at reputasyon. Sila ay nakita bilang mga biktima ng isang malupit na krimen, at ang publiko ay sumuporta sa kanila. Si Amanda Chen, na naging susi sa paglilitis, ay binansagang isang bayani, ang kanyang karera ay umakyat sa mga bagong taas. Sa huli, ang kaso ni Robert Miller ay nagsilbing isang paalala na walang sinuman, gaano man kayaman o makapangyarihan, ang higit sa batas. Ito ay isang kwento ng ambisyon, pagtataksil, at ang hindi maiiwasang paghahanap ng katotohanan. At ito ay isang kwento na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa mundo ng teknolohiya, sa sistemang legal, at sa buhay ng lahat ng mga nasangkot. Ang ugong ng mga fluorescent light sa courtroom ay mananatili sa alaala ng mga nakasaksi, hindi lamang bilang tunog ng paglilitis, kundi bilang paalala na ang bawat aksyon ay may kahihinatnan, at ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay palaging lalabas sa liwanag. Ang kaso ay magiging isang babala, isang simbolo, at, para sa ilan,
isang mapagkukunan ng pag-asa, isang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sulok ng corporate greed, ang hustisya ay maaari pa ring manaig.